Hello everyone and welcome back to my channel. Dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo sulok ng mundo naroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, una niyan nais ko muna magpasalamat din sa mga nag-subscribe at dun sa patuloy na sumusubaybay at sumusuporta dito sa aking munting channel. Maraming salamat. At dun naman sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at tayo ay magsama-sama dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Okay? Ang topic ko natin sa ngayon ay ang interview dito kay Digong nitong mga nakaraang araw lang. Medyo mahaba ho itong interview ito. Kukunin lang ho natin yung mixing caption ng video at tsaka ho natin siya bibigyan ng seryosong usapan. Alright? Teka, may ano lang ako. Sorry, tinamaan ako ng isang malaking wave ng nostalgia, sir. Na-miss ko lang. Na-miss ko lang yung mga cabinet meetings niya na naka-televise. Tapos naririnig namin yung mga ganyan. Di ba? Yung mga ganong Nakakamiss order, call to order. Sorry, interruption. Sorry. Pero nabanggit nga, Doga. Yes. So, And, ano sabi niyo po doon? Alam mo, pinagmamalasar yung droga, let me yung drug war. interrupt you, Moreno. Bastos man pakinggan, undignified man for a president to do it. Pero ang kapitan mo dyan, putang ina lang. Putang ina ninyo, nagtatrabaho ba kayo? Putang ina ninyo, pag hindi ninyo sabi, mga putang ina kayo, sabihin ninyo, kasi magdala ako ng tao, o may ipapalit ako sa inyo. Mga putang ina kayo. Yan. Tapos ang istorya. Kung wala kang putang ina, magtrabaho kayo dyan. Sabihin mo naman ng presidente, magtrabaho lang kayo dyan. Talagang mapapatrabaho. We bide our time. Kapag sabihin mo, presidente kanina nagpatawag ng sa Malacanang. Pinutang ina kami. Sabi niya, putang ina kayo, cabinet members, kung hindi nyo kaya, mga putang ina kayo, sabihin ninyo. Kasi maraming executive dyan, graduate ng anong-anong mga university. Puro bright yan. Putang ina, papalitan ko kayo, mga putang ina kayo. Yan ang kapital mo. Pag hindi ka marunong mga undignified nga, hindi maganda pakinggan, not suited for a president. But if you want problem solved, putang ina, gawain mo itong style na ito. Kasi alam nila pag putang ina kayo, galit ka. Eh, hindi tama. Tama, Trixie eh. Kasi, sir, yung binanggit niya kasi yung drug war, ang ganda ng sinabi eh, na kesyo, maraming yung drug pass na 44 billion, tapos may 400 na hinuli, 6,000 na high value target, 440 na government employee. Pero sir, pag tanungin mo ang ordinaryong mamamayan ngayon, bumalik yung takot. Bumalik ang mga krimen sa kalsada. And alam naman natin na ang droga ang nagtutulak niyan sa krimen. So parang yung hindi nagtutugma sir yung SONA sa talagang nararamdaman ng taong bayan. Which
Yun ang naramdaman natin nung panahon mo, sir, bilang Pangulo. You know, it's not how much or how many sacks. Hindi yan ang pinag-usapan ng druga because druga is being manufactured everywhere. There's money in it. And So, hanggang doon lang muna ang ating kinuha. At tayo ay magbibigay ng reaksyon at opinion dun sa ganong lumabas sa bunganga niya. At dito naman sa mga nagtatanong o nag-interview ay halatang ano din no? Halatang mga kupal din Sorry for my words pero medyo naaanuhan ako obvious na gusto nilang palabasin magaling si Duterte, si Digong nyo. Kasi kino-compare nila dun sa sinabi ni PBBM sa SONA niya. At ito namang dalawa nag-interview nagtatanong. Itong si Trixie Angeles tsaka itong isa, si Lopez ba itong isa? Kulang na lang himurin nila yung yung tweet ni Digong sa mga nila. At tulad itong lalaki na tama lang daw, tama yung magmura. Tama lang daw yung ginawa ni Digong sa pamamaraan niya sa war on drugs. Tama ba yun na maraming pinatay? Tama ba yun na maraming namatay, na nadamay, na walang kasalanan? Tama ba yun na yung maliliit na gumagamit ng droga ay yun ang ginamit na parang collateral damage para lang palabasin na yung war on drugs ni Digong nyo ay para may katakutan. Yun ba ang gusto mong itong lalaking to, sino ba to, Lopez ba ang nito? Yun ba ang gusto mo? Yun ba yung ibig mong ibig mong ipaabot din sa tao na tama yun? Ganun ba yun? Kupal ka din nakaka ka Ito naman si Trixie Angeles, dating dating unity ito dating press secretary yata ni PBBM. Kung napalitan siya, hindi natin alam kung ano yung dahilan talaga. Ngayon, eto siya. Sumama na dito sa grupo ni Duterte na itong laging nasa may isog rally. O kaya isa na siyang DDS o kaya DD shit, sabi nga ng ibang mga vloggers. So, ang purpose nitong pag-interview nila ay pinapalabas nila na puro kumbaga sa binibigyan nila ng
ah, maling direction yung mga binanggit ni BBM dun sa SONA na ayun nga daw ah, inaano daw ni BBM kumbaga binabanggit niya yung puro achievement daw. Wala naman siyang sinabi niya na ano na naging achievement niya. Sinabi lang niya sa aking pagkakaintindi doon sa SONA ni PBBM. Sinabi lang niya yung mga nagawa niya. At sinabi lang niya yung mga gagawin pa. So hindi naman niya kumbaga pinagmamalaki na achievement niya yung kung ano man yung mga sinabi niya sa SONA. Hindi katulad itong si Duterte niyo na pinagmamalaki niya yung war on drugs. Bakit? Ano ba nangyari yan sa war on drugs niya? Nawala ba yung drugs? Ano bang anong sinabi niya nung una pa siyang uupo? Within 3 months to 6 months, wawalisin niya yung drugs. Paano niya mawawalis yung drugs? Isa pala siya dun sa drug lords ng mga drug lords. Ayun ay ayon sa pagpapatunay ni Las Cañas at ni Asierto. Sila yung magpapatunay na itong si Digong nyo ay may connection din sa mga drug lords. Saka isa na lang, hindi nyo ba nakita nung nakaupo ng presidente yan? Sino ba yung Michael Yang at saka yung Lim? Mga big time drug lord yan eh. Pero nasa kabinete niya or nasa under niya na ginawa niyang parang ano ba to? Undersecretary o economic advisor, parang gano'n. Para naman pagtakpan na yung dalawang yun ay may connection sa drugs. Sila yung big time drug lord. Tapos sasabihin niya yung war on drugs. Paano matitigil yung war on drugs na yan? Ang pinapapatay mo lang yung mga maliliit na gumagamit ng drugs. Yung mga adik-adik dyan. Pero yung mga big time drug lords ay mga kaibigan mo, kaibigan ni Digong. At kayong dalawa na nag-i-interview, talagang inaano nyo yung pinapakita nyo na napakagaling ni Digong nung panahon niya na siya ay presidente. Kasi kumbaga yung mga sinabi ni PBBM sa SONA niya, binibigyan nyo ng binibigyan nyo ng kumbaga sa inu-twist nyo yung yung mga sinabi niya na para lang mapalabas nyo na mas maganda itong administration ni Digong nyo. Yung gusto niyang palabasin Kaya obvious na katulad yan, yung pagmumura niya, tuwan-tuwa ba kayo Tawa-tawa ba kayo sa mga pagmumura niya yan? Na ayon sa kanya, na ang kapital daw niya sa pagka-presidente ay yung pagmumura. Pero yun daw yung kapital ng isang presidente. Yung magmura ka ng magmura. Tapos yun pinapakita nyo na
napakagaling niyang presidente. Ayun pala na ang kapital niya yung pagmumura. Tsaka yan, yung wala siyang ginawa nun nung nakaupo yan, kundi puro patayin, pumatay. Yan ang lumalabas sa bunganga niya nung nakaupo yan. At ikaw naman, itong lalaki nag-interview, na sinasabi niya na ah, marami daw ngayong lumabas na krimen. Marami na daw krimen. Marami na daw taong mas natakot ngayon. Talaga lang. Patunayan mo nga. Visit ako itong Patunayan mo nga kung ano yung mga krimen na naglabasan nung panahon panahon ngayon ni PBBM dito sa war on drugs niya. Anong krimen? Anong krimen yung mga naglalabasan? Anong mga krimen na sinasabi mo? Ano din kayo eh. Wala kayong sariling niyo. Wala kayong sariling dignidad. Kumbaga, ayan no, panaharap-harapan. Nakakrinig niyo mga sinabi niya, pagmumura niya. At saka nakaharap kayo mismo na sinabi niya na parang pinapalabas niya na mas magaling pa siya sa Panginoon. Nakaharap pa kayo na sinabi niya na pag hindi raw nagawa ng Panginoon, pag hindi na-resolve yung problemang yon, siya daw ang magre-resolve ng problemang yon sa kanyang sariling pamamaraan. Talaga lang mas magaling ka pa, digong nyo. Grabe Ano bang nagawa mo nung umupo ka? Na-resolve mo ba ang problema sa Department of Agriculture? Naawat mo ba yung DA secretary mo na walang ginawa kundi mag-import ng bigas? Para merong makulimbat dun sa budget na pambili ng bigas? Naawat mo ba yon? Dun sa mga magsasaka na naghirap noon, may ginagawa ka ba? Wala, di ba? Lalo silang naghirap. Wala ka namang ibang tinutukan kundi yung war on drugs mo. Anong nangyari dyan sa war on drugs mo? May nagawa ka ba? Meron. Mga pinagpapatay mo yung mga karamihan na maliliit na gumagamit ng drugs, at yung iba at yung karamihan ay nadamay lang na ginawa nyo ng collateral damage dyan sa nyo na war on drugs. Tapos ngayon kung magsalita ka, akala mo ang dami mong nagawa. Ano ba nagawa mo? Kung magsalita ka, parang ang galing-galing mo. Ano bang nagawa mo, digong? Ngayon, ikaw pa nga yung gumagawa ng kaguluhan Na imbis sana na magiging mapayapa ang Pilipinas at magkakaisa, hindi kayo
ng mga Duterte at ang mga grupo mo at ang mga balahura supporter mo ang siyang nanggugulo sa gobyerno. Yan ay pinangunahan mo, digong yo, digong, gong. Sabi nga nila, digong-gong eh. Pasensya na, wala na yung respeto ko sa iyo bilang presidente, digong. Kaya tawag nga sa iyo ng ibang vloggers, digong-gong. Kasi nga, wala eh. Sabihin mong mas magaling ka pa sa Panginoon. Minsan na nga, minura mo na nga ang Panginoon, di ba? Kaya magmula nun, wala na rin akong respeto sa iyo na bilang naging presidente ng Pilipinas. Tapos ngayon, itong mga nagtatanong na nag-i-interview sa iyo, parang gusto nilang palabasin na magaling kang presidente. Saan? Saan banda? Saan doon? Saan ka naging magaling? Nagmamalaki yung war on drugs na yan. Ilang buhay ba ang kinitil nyo? O ilang buhay ang nawala? Dahil yan sa pinagmamalaki mong war on drugs, sasabihin mo, I hate drugs. Kunwari ka pa, I hate drugs. Pero yung mga big time drug lords, kaibigan mo, kakutsaba mo, at katulad niya, dapat nananahimik ka na, digong eh. Pero yung bunganga mo hindi tumitigil sa paninira, hindi tumitigil sa panggugulo. Ikaw nanghihikayat eh. Para magkagulo. O ikaw yung ginagaya nila para maging magulo. Or baka talagang may agenda kayo ng destabilization. Para nga, kung mapatasik nyo si PBBM, o di iupo na yung anak mo, si Sara. At pagka nakaupo na si Sara, siyempre, maghahari-harian ka na, di ba? Pipili ka na ng posisyon kung anong gusto mo ibigay sa'yo. Ganun yun eh. Sa nakikita ko, kaya walang katapusan niyang paninira niyo. Hanggang sa mapaniwala niyo yung mga tao na dyan sa paninira niyo para magkagulo. Pero wala. Mga siraulo lang ang naniniwala sa inyo. Para maisa katuparan niyang disturb na plano nyo. Para maipo nyo si Inday Sara. Siyempre, sino ba magbe-benefit yung pag nakaupo yung anak mong si Inday? Di, unang-una, ikaw. Naganit ka sa kapangyarihan. Akala mo hanggang ngayon, akala mo ikaw pa yung presidente. Hindi ka na lang manahimik. Hindi ka na nga makalakad eh. Pero andiyan ka pa rin. Andiyan pa rin yung bunganga mo na puno ng pagmumura, puno ng kasinungalingan, puno ng kayambangan. Kaya, ito namang mga nag-i-interview, sige. Isa rin kayo na mga ugag. Pasensya na, pero wala eh. Naririnig ko yung si Trixie Angeles. Pag nagsasalita yan sa May Isog Rally, isa rin yan eh.
Wala ka rin kwenta, kumbaga. Anong ano nyo, pansarili lang, di ba? Kaya yung, ano yung pag-i-interview nyo dyan kay Digong ay para lang ma-twist nyo yung isip ng mga tao na yung mga sinabi ni PBBM sa SONA niya ay binabaloktot nyo na gusto nyong palabasin. Magaling si Digong, mas magaling si Digong dun sa nung siya ay siya yung nakaupong presidente. Yun ang gusto nyo palabasin. Nakulang na lang himurin nyo yung ano eh, wet box ni Digong. Grabe. Okay, so hanggang dito lang. Yan ho yung reaction ko dito sa interview dito kay Digong at saka dito rin sa mga nag-interview sa kanya na ano eh, kaya ako kung ano bang gusto nilang gusto yata nilang mas magulo, magkagulo at ayun, mag-alsa yung mga Pilipino, pabagsakin si PBBM at iupo na yung siyempre umuupo si BP Sara dahil siya yung Vice President. Pati yung Digong yung na to, para makabalik na naman sa sa pwesto. Siyempre, anak niya yung magiging presidente, halimbawa. Siya ang mamimili ng pwesto kung saan siya, kung anong posisyon na gusto niya. Gano'n lang siguro kasimple yan eh. Kaya wala silang tigil na paninira at saka yung sa plano nila na patarsikin si PBBM. Pero malabo na mangyari yan. Kaya yan, hanggang dito na lang ho. Yun lang ho yung ating ating reaction dito sa itong interview kay Digong at dito sa mga balahura niyang bunganga ganoon pa rin. Kaya ayun, nasa sa inyo na ho kayong mga DDS dyan na sila na kulang na lang isambahin nyo itong si Digong nyo. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. At yun, huwag niyo sanang kalilimutang mag-subscribe, mag-share, likes, and mag-comment na lang kayo sa comment section. At yan po ay ating bibigyan ng tugon. Maraming salamat. Thank you and thank you for watching. See you next time. God bless.